Isang pinagpala at magandang araw po sa ating lahat. Tuwing katlong linggo ng pangkaraniwang panahon sa Pilipinas, sa ating pinagdiriwang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Papansin po natin meron tayong special readings. Tanging pinili ang mga pagbasa upang bigyan ng pansing kahalagaan itong kapistahan na ating pinagdiriwang. Kadalasan ang nakakatawag ng pansing sa tao ay yung mga may kaya, may sinasabi, may kapangyarihan, mataas ang kanilang natamo sa lipunan. Kabaligtaran ang ating narinig sa mga pagbasa ngayon sa Ebanghelyo. Upang mapabilang ka sa paghahari ng Diyos, kailangan tumulad ka sa mga bata, sa kanilang disposition, sa kanilang pananaw. Ano po ang ating makita sa bata? Kahinaan. Ang bata, lalo na, yung sanggol, hindi man mapalitan ng kanyang diapers. Kapag natumba, hindi siya makakatayo. Di ba? Mahina ang isang bata. Pero yon ang pinapaalala sa atin ni Jesus. Tanggapin ang ating kahinaan. Kadalasan tayo ay nagmamalaki. Kaya ko yan. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Mahirap tanggapin yung kahinaan. Pero sinasabi ni Jesus, kailangan tanggapin ang kahinaan. Ito ay ang kanyang pinakita nung siya'y naging tao. Pinakita ang kahinaan ng isang tao. Bilang bata, siya'y pinalaki ng kanyang ina, si Maria, ang kanyang ama-amahan, foster father, guardian ni Jose, bilang tao. Di niya alam ang lahat. Bilang tao. So, mga kapatid, kumisan yun po, sinasantabi natin yung pagtanggap sa ating kahinaan. Pero sa pagtanggap sa kahinaan, hindi ibig sabihin, wala kang magagawa, tapos ang kwento. Hindi. Pagtanggap sa iyong kahinaan dahil kinikilala mo ang mas makapangyarihan sa iyo, ang Diyos. Sino makakapagbigay ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan upang hindi ka maging alipin ng iyong kahinaan? Tao? Hindi. Diyos lamang. Kanino ka hingi ng tulong kapag ikaw ay tinatawag ng Diyos sa oras ng kamatayan? Tao? Hindi. Kung nais mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, tanging Diyos lamang ang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, sa pagtanggap sa ating kahinaan, may lakas tayo kung kasama natin ang Diyos, kung umaasa tayo sa Diyos. Pero marami tayong mapupulot kapag inobserbahan natin yung mga bata. Kaya ginamit ng modelo, halimbawa, huwaran ni Jesus ang mga bata sa pagtanggap sa paghahari ng Diyos. Nakita niyo mga bata, kapag nilapitan mong bata, paano ka tinitignan? Tinitignan ka. Pare-parehong pagtingin ng bata sa mga tao. Hindi ka tinitignan ayon sa iyong edukasyon, ayon sa iyong kapangyarihan o estado, kung sakaling may sinasabi ka sa community. Hindi. Basta tinitignan ka, ngingitian ka bilang tao. Di ba? Pare-pareho tayo kapag nakita natin ang tao, kagad, ina-assess natin, no? Tinitingnan natin, ito ba ay makapangyarihan? Kapag makapangyarihan yan, general, governor, mayor, nako, kagad, yung mga tao, alerto. Pero kung pangkaraniwan, wawalis ng kalsada, hindi pinapansin. Pero ang bata, pare-pareho tayo. Di niya tinitignan ang iyong estado. Basta siya kang tao na dapat kilalanin, igalang, mahalin.
Yan ay isang magandang katangian ng isang bata. Isa pa, kagad, tinatanggap ang ngalang kahinaan. Kapag nadapa yung bata, kagad sigaw, nanay, tatay. Kagad tinatanggap ang kalang kahinaan dahil kinikilala na may kapangyarihan mas malakas sa kanila na makakatulong. So, ito rin po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Nang ating lakas ay nasa Diyos. Isang Diyos na laging nasa ating panig. Isang Diyos nagsugo ng kanyang anak. Yan po ang sinasabi ng unang pagbasa. Nakabalot sa kadiliman ang mga tao, mga bansa. Ngunit hindi pinabayaan ng Diyos. Sinugo ang isang prinsipe ng kapayapaan. Alam natin yan ay ang ating Panginoon. At sa ikalawang pagbasa, sa pamamagitan ni Jesus, tayo inampun ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo binayaan ng sa iba't ibang paraan. Naging kalugod-lugod tayo, naging banal tayo dahil kay Jesus. Kumisa nakakalimutan po natin ito. Kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga inampun ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos na kanyang kinalulugdan, kinasisiyahan. Kaya napaganda po itong mensahe ng kapistahan nating pinagdiriwang. Bawat isa ay may lakas. Bawat isa may maaasahan. Hindi dahil sa kanyang sariling sikap, sariling kapangyarihan, ngunit dahil sa isang Diyos na nagmamahal, laging sumusubaybay, kumikilos, gumagabay sa tao. Madapa man tayo, may tutulong sa atin upang tayo ay itayo sa mga sandaling tayo humingi ng tulong. Kaya, mga kapatid, sana matutupo tayo sa mga bata. Pangalawa, maraming bata na kumisan napabayaan. Makita natin yan sa kamay nilaan, nasa kalsada. Saan ang bahay nila, tahanan? Kumisan sa kariton. Kumisan sa bangketa. Yan ay mga anak din ng Diyos. Yan ay mga kapatid din natin. Ano ang ating nagawa upang sa maliit na paraan tayo ay makatulong sa kanila? Nung panahon ng Pasko, malakas ang bigayan, malakas ang pagmamalasakit. Ngunit unti-unti parang yung diwa ng Pasko nawawala. Pagkilala sa bawat isa bilang kapatid kay Kristo, pagtulong sa mga hirap sa kanilang buhay. So mga kapatid, bilang tagasunod ni Kristo, tayo ay may misyon. Patuloy nating pinasasalamatan ng Diyos. Patuloy tayong nagsisikap kung paano baguhin ang ating buhay at ang buhay ng ibang tao. Misyon ng simbahan, misyon ng bawat Kristiyano, ibalik ang kagandahan ng tao, ang kanyang karangalan, ang kapayapaan, ang katarungan, ang pagtulong, pagmamalasakit sa isa't isa. Hari nawa, tanggapin natin ang buong puso itong hamon na binibigay sa atin sa kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Kung paano siya ay umasa sa kanyang Ama, naging tapat sa panalangin, sa pagninilay, tayo rin po sa panalangin, sa pagtanggap ng mga sakramento, sa pagpasok ng simbahan, nakikiisa tayo sa ating Ama na laging gumagabay sa atin. Hari nawa, huwag nating kalimutan, ginagamit din tayo upang daluyan ng kanyang pagpapala, biyaya at buhay. Kaya mahalaga ang ating pang-araw-araw pamumuhay kung paano natin sinasabuhay ang ating pananampalataya.
kung paano si Kristo bilang tao lumago, umusbong sa kanyang pagkatao. Unti-unti hanggang natupad niya ang kanyang misyon. Tayo rin po araw-araw dapat lumago, umunlad sa ating pagmimisyon araw-araw. Kumisan sa isang maliit na paraan, maging encouragement, magbigay ng lakas sa mga taong nanghihina. Marahil, kumisan naisip po natin kagad, material yung bibigay. Kumisan hindi. Pakikinig lang, encouragement, kumisan pang-unawa, kumisan bibigay ng oras, malaking ginhawa, lakas, panibagong sigla, maibigay ito sa ating kapwa. Kapag nakita nilang nandun yung pagmamalasakit, pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kung paano si Maria, dinala niya si Jesus kay Elizabeth nung siya'y nagbisita. Sa ating pagbibisita, pakikisa sa ating kaibigan, kapwa, sino ang dinadala natin. Hari nawa, di lamang ating pagkatao, ngunit sa ating puso, si Jesus na ating pag-asa, lakas at gabay. Amen.